Angono Rizal. Ang Angono ay isang unang klaseng bayan sa lalawigan ng Rizal, dito sa Pilipinas. Kilala rin ang bayan ng Angono bilang kabisera ng sining ng Pilipinas. Tahanan ng mga kilalang artist, mga mahuhusay sa larangan ng pagguhit, malawak ang mga kaisipan at talentong malikhain. Ganyan ang Pigeon Fancier na bibisitahin natin sa lugar na ito. Kaya nga mga kabisitero, let's chill, relax, at silayan natin ang obra ng buong Pamilya Blanco, pang world class. Ano, sama kayo? Tara na! Ito ang Bisitero. Magandang araw mga kabisitero. Narito po tayo sa Blanco Family Museum sa Angono, Rizal. Ako po nga pala si Peter Paul Blanco at ito po ang aking anak na panganay na si Celestine. Nagsimula po akong magkalapate noong actually mga ano pa ako, nasa grade 2. Yan, tapos hanggang ngayon, yun po nag-aalaga pa rin. Tapos makikita nyo po dito sa Family Museum namin yung mga collection po ng mga paintings ng Pamilya Blanco. At makikita nyo rin po doon yung mga alaga nating mga ibon. Tara po sa pag-iikot sa Pamilya Blanco po. Yung buong pamilya, ito po yung si Tatay Pito, tapos si Nanay Loring, tapos lahat po ng magkakapatid. Family niyo yan? Opo. Nag-paint po niyang isang... po kayo dyan? Actually, ito po. Wow! Bata pa kayo dyan? Opo. So, yan, ganyan pong edad. Tumutulong na rin po akong gumawa ng ganyang kalalaking painting. Ang buong pamilya niyo po ba, yung kahit mga ninuno, talagang artist na? Actually, nasa ano po trinace po namin yung yung artistic lineage. Fifth generation po kaming artist. Wow! Opo. So, yung talagang sinauna pa po talagang na-trace po namin, sculptor, pintor. Opo. Tapos yung, actually yung lolo ko naman po sa music. Opo, siya po yung naglapat at lumikha ng Marcha ng Bagong Pilipinas na nanalo po national dito sa Philippines before. Tapos tatay ko po sa painting naman. Yan po. Ngayon po ba, nandiyan pa yung painting na yun? Yes, makikita po ito sa altar po ng Valenzuela, sa isang church po doon. Okay. Yan. Dito po makikita yung mga paintings ko. Simula po nung ako yung nagsimula mag-painting nung 11 months old. Parang ganito po yung edad ko. Ito po, nasa 1 na po ako nito eh. Kayo po, sir? Yes, opo. Nakunan po ng picture nung bata ako. So, yan po yung mga early works ko. And then, nung nag-turn 4, yan po. Tapos, nung nag-turn 5, yan. Parang Crayola o pastel? Opo, bali oil pastel on wood. Yun po yun. Since yun po yung available na materials at that time. Yes, kaya po yun po. Opo. Opo. Kaya yan. Tapos sa kabila po, mapapansin nyo habang nagkakaedad, bugs, mga hipon, mga isda na nasa paligid po namin, even mga ibon. So, early age ko po, talagang mahilig na talaga ako sa mga pets. At saka may tsura na, sir. Yun po, sir. Opo. Self-portrait ko po yun eh. Tapos lahat po ng mga pets ko at mga nakikita ko sa paligid, ipininta ko. Ang lawak ng utak nyo, sir. So, yan po. May mga butterflies din po. Yan. Opo. Pero nung time na yan, may nagtuturo na sa inyo kung talagang sarili na lang. Actually, dito po kasi sa family namin, may isang studio po kami. At lahat po kami nagpe-paint doon. So, ano po, kanya-kanyang lugar, kanya-kanyang pinta. Tapos kapag po gusto niyo tingnan yung parang classmate namin, which is yung kapatid ko po, pwede ko pong tingnan yung mga trabaho nila. Tapos once in a while, pwede rin po magtanong sa teacher, which is yung tatay ko po. Ayun. So, kayo miss ko, let's say yung kayo magkakapatid, nagko-correct kayo bawat isa. Yes, opo. Unahan kayo, kumbaga. Correct, opo. Yung, kaya po lumaki po ako sa yung pagtanggap talaga ng criticism. Opo. Talagang ano po sa amin yon, na-train po kami sa ganon. Itong painting pong ito, by the way, nasa Unilab yung malaking mural. Pero gumawa po ako ng version ko ng aso doon. Kasi ang story po nun is, may nagpa-commission nga po and then tapos na po yung part ko, which is yung aso. Tapos the following day, nakita ko yung kapatid ko, nire-retoke. Sabi ko,
bakit mo nire-retoke? Tapos na yan. Sabi, hindi, ang dami pang kailangan ayusin. Tapos, hindi na ako gumawa nun dati. Tapos gumawa ako ng version ko. Ito po, yung babaeng aso yung ginawa ko. Doon po kasi male dog eh. So, ginawa kong female, tapos may mga puppies. Opo. Yun po yung ganung... Actual yung ginawa nyo malaki talaga. Yes, opo. Tapos dito po ginawa and then dinala na po doon sa anak. Ayan. Ito po, isa sa mga trabaho po na ginawa ko nung 10 years old po ako. Opo. Yan, isang painting na yan. At nito pong kamakailan, nung nagkakaroon po kami ng klase sa grade 11, isa po, meron po akong na-encounter na, na picture, na recent picture po. I think related po dito sa kanya. Na ito po kasi yakan sa po yan Basilan. So nagpunta po kami before doon, 10 years old po ako. Tapos pag uwi ko po, pininta ko to. Pero yan may picture nung pininta nyo? Actual ko pong pininta doon. Opo. Kasi po kami po actually, na-train po kami ng tatay ko na magpinta mula sa isip. Basically, humuhugot sa damdamin na paraan. So, nakakaya pong ipinta base sa alaala. Itindihan ko po kayo. Opo. Kasi once na nakita nyo po pumikit kayo, ano yung gawin nyo, preserve yung image. Na-picture nyo na kumbaga. Opo, yun, ganun po. So, tawag dito? Yung training pong yun po isa sa mga naipasa sa amin ng tatay ko na i-share ko rin po sa mga nagiging students ko po. Age 14, isa po to sa mga ipininta ko. Yung actually pamangkin ko po yung pinaka-subject dito, yung bata, and then yung kapitbahay po namin yung lola po na nasa likuran. Pinaint ko nung 14 years old po ako. So lahat po yan mga actual na alaga akong kalapate. Isa po sa mga paborito kong kalapate dito, ito. Itong yung parang tiger gazelle na red. Anong tawag dyan sa before? Ang alam ko lang po, kung doon nagkakamali, ito ata yung tinatawag kong Batman. Pero ito, maging noon hindi ko po ito alam Tapos recent ko na lang po nalaman yung kung ano tawag sa color na yan. Pero sa lahat po yung kalapati dyan, ito lang po yung hindi talaga nag-e-exist at that time. Ito po yung parang gustong-gusto kong magkaroon. Basically, yung parang pigeon owl, na cowboy pa. Yan po yung gustong-gusto ko. At that time, hindi po. Tapos eventually, nung nag-alaga na po ako ng mga fancy, nagkaroon na rin po. Ito po yung sinasabi ko pong family studio namin. Okay. Na lahat Saan pong lugar to? Sa taas po. Ito po yung old studio namin. Bago po na-renovate yung buong compound. Ayan po. So, ako po ito, at that time, wala pa shorts. Nanonood po doon sa kapatid kong gumagawa ng thesis niya. Tinatarpulin nyo na lang po. Opo. So, basically, ito pong kapatid kong itong painting na to, makikita nyo mamaya doon sa section naman niya. Okay. Yan po yung thesis niya para sa tatay ko. Opo. Kasi, yan po, explain ko mamaya isang painting niya ngayon. So, yan po si tatay, pipinta dyan, tapos buong magkakapatid, pamilya na dyan din po. Kumbaga sa kalapate, yung mga champion lang. Salamat po. Ito, sister nyo. Apo, kapatid ko na po. So, nagsimula po yung collection natin ng paintings from youngest to eldest. Okay. Yan po. Nakakatuwa nga po yung kung ano po yung parang passion sa pagpipinta nandun din po yung passion ng pag-aalaga ng ibon. Opo, nakakatuwa. Ano naman po ang nai-apply nyo pagdating, di ba? Katulad na, nagpipinta kayo, no? Yung na-apply nyo doon sa ibon natin. Actually, number one po yung, kasi po sa painting, ano po talaga yan yung napakahalaga po ng observation. So yung mata po natin, dapat kitang-kita natin kung ano po yung dapat ipinta, kung ano yung dapat colors i-combine, ganyan. Sa pag-iibon naman po, sa napansin ko po, napakahalaga rin po nung observation. Mahalagang makita kung yung alaga nating ibon ay pag dumating, bakit medyo parang nakaupo lang doon o naka-stand doon sa perch niya. Is it tipong pagod lang, nagpapahinga lang, o may nararamdamang hindi maganda, something like that. So,
observation, napakahalaga po talaga. Yun. Tsaka patient, ano? Opo, isa po yun, number 1 po yun. Lalo na't kapag naghihintay na po tayo ng medyo malayo ang race na. Kasi minsan hindi natin alam kung darating. Correct, oo. Correct po, hindi natin alam. Kaya po sir, kung mapansin last season, nung nag-ano po ko, kasi nung panahon po ni Bulak, nag-ano po ako nag-iintay po ako doon medyo matagal. Halos nalinis ko na lahat yung loft. Nakapagtanim na rin ako ng mga dapat itanim. So, wala po akong magawa. Sumunod na abangan, nagdala na po ako ng canvas. Saka ng painting. So, habang nag-iintay, nagpe-paint po ako sa loft. At least, nagamit yung pa yung time. Yes, po. Kaya po nung, kasi sabi ko po, kung walang dumating, nakapag-paint ako. Kung may dumating, extra bonus. Mas masaya. Ano mga kabisitero? Nabitin ba kayo sa mga nakita niyong pang world class painting ng ating idolo? Isang master sa larangan ng sining. At bukas makalawa, isa na siya sa hihiranging national artist ng ating bansa. So hindi dyan matatapos at ating abangan ang mga susunod na mga videos. Malupit at master sa sining at mabagsik din sa larangan ng pag-iibon. Ang napanood nyo ay pang 31 episode. Bago ang lahat, magbisitero, shoutout muna tayo. Shoutout nga pala, kina Justin Marie Payumo, Soy Gaming TV, Edgar Lopez, Tisoy Loft, from Paway, Ilocos Norte, Jeff Reyes, at ang kanyang may bahay na si Steph Salvacion Reyes, Noel Kahalili ng Imos, Cavite, at ang mga tropang Tondo, Panchir, Clarence Brosas. Kung nagustuhan nyo po ang episode na ito, pasupport naman po mga kabisitero. Paki-like, subscribe, at paki-click ang bell button para ma-update kayo sa mga bago pa nating videos. Maraming salamat po. Hanggang sa muli!